Ang nawawalang panahon sa Biblia, ang 400 silent years sa pagitan ng huling aklat ng Lumang Tipan at unang aklat ng Bagong Tipan. Sa loob ng maraming siglo, maraming tao ang nagtataka. Bakit may 400 silent years na pagitan sa huling aklat ng Lumang Tipan, ang aklat ni Malakias, at sa unang aklat ng Bagong Tipan, ang Ebanghelyo ni Mateo? Tinatawag ito ng ilan na mga tahimik na taon, na para bang wala ang Diyos at hindi siya nagsasalita sa kanyang bayan. Pero totoo ba ito? Tahimik ba ang Diyos o baka ang mga tao lang ang hindi nakikinig at nakakaintindi? Sa katunayan, madalas hindi nauunawaan ang panahong ito, kaya nauuwi sa maling mga pananaw at paniniwala. Subalit, kung nangako ang Diyos ng tagapagligtas, bakit siya titigil magsalita ng 400 taon? Ano ang nangyayari sa panahong iyon? Marami ang naniniwalang ang katahimikan na ito ay pahinga sa plano ng Diyos. Pero alam mo ba na malayo ito sa katotohanan? Dahil ang 400 taon na pagitan ay panahon ng paghahanda, ang paghahanda para sa pinakadakilang kaganapan sa kasaysayan, ang pagdating ni Jesus, ang Mesaya. Bawat pangyayari sa mga taong iyon, kahit hindi nakasulat sa Biblia, ay nagtuturo sa mga mangyayari sa Bagong Tipan. Samahan mo kami hanggang dulo dahil sa huling bahagi, madalas nagkakamali ang marami, at hindi mo dapat itong palampasin. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara, at ating alamin ang nawawalang panahon sa Biblia, ang 400 silent years sa pagitan ng huling aklat ng Lumang Tipan at unang aklat ng Bagong Tipan. Marami ang nagsasabi na ang pagitan ng Malakias at Mateo ay palatandaan na wala ng papel ang Diyos sa mundo. Sa makatuwid, may mga naniniwala pang iniwan na ng Diyos ang Israel. Kaya naman hindi maiwasan ng marami na mapatanong kung ito ba ay totoo o kwentong barbero. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang panahong ito ay malayo sa pagiging tahimik? Dahil kung ako ang tatanungin, kahit walang naitalang propesiya, hindi ibig sabihin na walang ginagawa ang Diyos. Naisip mo na ba na sa panahong ito ang mundo ay dumaraan sa napakalalaking pagbabago, mga pagbabagong naghahanda sa pagdating ng Mesaya? Para sa iyong kaalaman, sa panahong ito, may mga kaharian na bumagsak at meron ding tumindig at sumibol. Ang Imperyong Persyano ay napalitan ng mga Griego sa ilalim ni Alexander the Great, at kalaunan, ang Imperyong Romano naman ang namayani. Kaya't kung iisiping mabuti, nagkataon lang ba na nang dumating si Jesus ay iisa na ang wika? At may mga kalsada ang mga Romano na nag-uugnay sa iba't ibang bansa, kaya mas mabilis kumalat ang Ebanghelyo. Alam mo ba na hindi ito katahimikan? Ito ay pag-aayos ng Diyos sa lahat ng bagay para sa pagdating ng kanyang anak. Subalit maraming tao ang hindi ito napapansin. O kaya naman ay baka masyado nating minamadali ang pagbasa ng Biblia, kaya hindi natin napapansin na ang Diyos pa rin ang may kontrol. Tingnan nating mabuti ang mga nangyari. Balikan natin ang huling bahagi ng Malakias. Ano ba ang huling mensahe ng Diyos bago ang tinatawag na katahimikan? Nagbigay ang propetang si Malakias ng huling babala sa Israel, magsisi at bumalik sa Diyos. Puno ng paninita ang kanyang mensahe, lalo na sa mga pari at sa taong bayan dahil sa tiwaling pagsamba at kawalan ng katapatan. Sa aklat ni Malakias, nagsalita ang Diyos tungkol sa darating na araw ng paghuhukom at sa isang sugo na maghahanda ng daraanan para sa Panginoon. At ito ay walang iba kundi si Juan Bautista. Sa aklat ni Malakias, narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At kaniyang papagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Sa aklat ni Mateo, kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating. Nangangaral si Juan ng pagsisisi at naghahanda sa pagdating ni Jesus.
Kaya sa mga nagtatanong na kung tahimik ba ang Panginoon, ang sagot ay hindi. Nag-iwan siya ng pangako sa Israel at lahat ng nangyari sa loob ng 400 taon ay papunta sa katuparan ng pangakong iyon. Sa katunayan, nagtapos ang lumang tipan na may pag-asa at naghihintay ang mga tao sa susunod na galaw ng Diyos. Bagamat hindi ito nakatala sa Biblia, sinasabi ng kasaysayan na pagkatapos ng libro ni Malakias, magulo ang mundo. Una, ang mga Persyano ang namuno. Pagkatapos dumating si Alexander the Great at ipinakalat ang kulturang Griego at ang wikang Griego sa buong mundo. Kaya naman kung iniisip mo na coincidence lang kung bakit sa Griego na isulat ang bagong tipan ay nagkakamali ka. Dahil ang totoo ay patuloy na gumagalaw ang Diyos sa likod ng malalaking pagbabago sa mundo para magkaroon ng iisang wika na magpapabilis sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Matapos ang mga Griego, sinakop ng mga Romano ang mga lupain. Nagtayo sila ng mga kalsada at nagpataw ng kapayapaan, ang tinatawag na Pax Romana. Dahil dito, mas naging madali na ang paglalakbay at komunikasyon sa pagitan ng mga bansa. Napakahalaga nito para sa mga apostol na magpapalaganap ng salita ng Diyos. Kaya walang duda na kumikilos ng tahimik ang Diyos sa kasaysayan kahit hindi siya naririnig sa pamamagitan ng mga propeta noong panahong iyon. Minsan, tahimik gumalaw ang Diyos, pero hindi ibig sabihin wala siya. Sa loob ng 400 taon, may isa pang mahalagang pangyayari, ang pag-aaklas ng mga Makabeyo. Kung hindi mo pa ito narinig, ay hayaan mong ipaliwanag ko ito sa iyo. Noong bandang 167 BC, nag-alsa ang mga Hudyo, pinamunuan ng mga Makabeyo, laban sa Imperyong Seleucid na pilit pinapatigil ang pananampalataya ng mga Hudyo at pinipilit silang sumunod sa kaugaliang Griego. Ipinaglaban ng mga Hudyo ang kanilang pananampalataya at kalaunan ay nabawi nila ang templo sa Jerusalem. Ang tagumpay na ito ay ginugunita pa rin ngayon bilang Hanukkah, ang laban para sa pananampalataya at pagkakakilanlan sa panahong ito ay sumasalamin sa labang haharapin ni Jesus. Kung paanong nilinis ng mga Makabeyo ang templo, ganun din ang gagawin ni Jesus. Nilinis niya ang templo at ibinalik ang tunay na pagsamba sa Diyos. Ang pag-aaklas ng mga Makabeyo ay paalala na hindi kinalimutan ng Diyos ang kanyang bayan kahit tila tahimik siya. Marahil ay nalampasan lang natin ang koneksyong ito dahil hindi natin pinagtuunan ng pansin ang panahong ito sa kasaysayan. Sa loob ng 400 years, nagbago rin ang relihiyosong buhay ng mga Hudyo. May dalawang makapangyarihang grupo na lumitaw, ang mga Pariseo at mga Saduceo. Pero ang problema, hindi nila lubos na naunawaan ang layunin ng Diyos. Ang mga Pariseo na nagsimula ng may mabuting layunin ay naging masyadong legalista. Dinagdagan ng daan-daang batas at tradisyon ang utos ng Diyos. Samantala, ang mga Saduceo ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay o sa mga anghel. Pagdating ni Jesus, nakabuo na sila ng isang sistemang mahirap sundan, puno ng pasaning hindi makatao. Marahil ay hindi nakataka-taka sa iyo na tinuligsa ni Jesus ang mga grupong ito. Sa aklat ni Mateo, sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi, na may anyong maganda sa labas, datapuat sa loob ay puno ng mga buto, ng mga patay na tao, at ng lahat na karumaldumal. Nakalimutan nila ang tunay na diwa ng batas ng Diyos, ang pag-ibig, katarungan at awa. Paalala ito sa atin ngayon. Baka masyado tayong nahuhumaling sa relihiyon at tradisyon kaya hindi na natin tunay na nakikilala ang Diyos. Ngayon, tumungo tayo sa aklat ni Mateo, ang simula ng bagong tipan. Matapos ang 400 taon ng katahimikan, ay sino ang unang bumasag sa katahimikan? Walang iba kundi si Juan Bautista, ang katuparan ng hula ni Malakias tungkol sa mensaherong maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Dumating si Juan na nangangaral sa ilang, tinatawag ang mga tao na magsisi. Ang mensahe niya ay kagalakan sa sinabi ni Malakias, daan-daang taon na ang nakalipas. Magsisi kayo at bumalik sa Diyos sapagkat malapit na ang kaharian ng langit.
Dumagsa ang mga tao kay Juan dahil naramdaman nilang may malaking mangyayari. Pero kahit si Juan sa kanyang kababaang loob ay itinuro ang isang mas higit sa kanya, si Jesus. Nang binyagan ni Juan si Jesus, nabuksan ang langit at narinig ang tinig ng Diyos. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan." Hindi lang propeta ang bumasag sa katahimikan, mismo ang Diyos ang nagsalita at ipinahayag ang pagdating ng kanyang anak, ang tagapagligtas ng mundo. Kaya naman, ang 400 taon ng katahimikan sa pagitan ng Malakiyas at Mateo ay hindi talaga tahimik. Bagkus ang Diyos ay aktibong kumikilos sa kasaysayan mula sa pag-angat at pagbagsak ng mga imperyo, sa pag-iingat sa pananampalatayang Hudyo at sa pagdating ni Juan Bautista. Lahat ng ito ay nagtuturo sa isang punto, ang pagdating ni Jesus. Kaya naman tahimik ba talaga ang Diyos o baka hindi lang nakikinig ang mga tao? At ngayon, tayo ba ay nakikinig sa tinig ng Diyos? O baka hindi natin napapansin ang kilos niya dahil may sarili tayong inaasahang paraan ng pagsasalita niya? Tandaan, kahit hindi natin naririnig ang Diyos sa paraang gusto natin, hindi ibig sabihin na hindi siya kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Bago tayo magtapos, gusto kong ipaalaala ito sa iyo. Huwag mong palampasin ang huling bahagi dahil dito madalas nagkakamali ang marami. Akala nila ang katahimikan ay tanda na wala ang Diyos. Pero sa katotohanan, maingat niyang inihahanda ang kanyang plano. Kahit tila tahimik ang langit, hindi ibig sabihin ay wala na ang Diyos. Maaring hindi natin siya naririnig, pero gumagalaw siya sa likod ng mga pangyayari. Maaring hindi natin naiintindihan ang nangyayari, pero may plano siya at ang kanyang oras ay laging perpekto. Kaya kung ikaw man ngayon ay nasa panahon ng katahimikan, huwag mawalan ng pag-asa. Tandaan mo, ang katahimikan ay hindi kawalan ng Diyos. Ito ay paghahanda para sa susunod na yugto ng kanyang dakilang plano sa buhay mo.